Hello, Manay Manoy. Gawa po tayo ng banana ubi cake. Masarap yan. Kasi nga, pangalawang gawa ko na to. Ginawa ko kanina. Naubos agad. So, sa ngayon, prepared na ako para mag-video. So, bali, 2 itlog at 1/3 cup na asukal. Kahit anong asukal, puti, brown sugar. Share pag may time. Halo-haluin hanggang sa matunaw yung asukal. Pagkatapos, ilagay na natin yung melted butter. So, ito yung ginamit ko instead na oil. Canola oil, vegetable oil, kahit anong oil, pwedeng gamitin natin yun. Kaya lang, talagang ginusto ko yung butter kasi nakakatagdag lasa pa yan sa cake. So, halo-halo muna. Haluin ng maigi. At isunod natin yung asin. So, gamit ko dito Himalayan salt. Kasi meron naman dyan, gamitin na. So, pwede dyan black salt, iodized salt. Yun lang, meron talo dyan. Sayang naman kung hindi natin gamitin. So, ginagamit ko talaga yan, paminsan-minsan lang. Parehas din lang naman ang lasa yan. So, haluin ulit para tunawin natin yung salt. Isunod na natin itong ubi flavor. At makakadagdag pa rin siya ng magandang kulay. Kaya na ang nilagay ko. May lasang ube at saka saging. Masarap ang combination niya. So, dark talaga ang magiging resulta. Pero mamaya, mag-lighten yan dahil meron pa tayong idadagdag. Halo-haloin ng maigi. At isunod na natin yung harina, yung flour, at yung baking powder. Hindi ko na nilagay sa strainer kasi pwede na naman bilog-bilog siya. Kasi yung saging bilog-bilog na rin, hindi naman masyado halata yan. So, 1 tablespoon na baking powder. So, 1.5 flour. 1.5 cup na flour. So, pwede natin yan direktang ilagay lang kaagad. Kahit hindi mo daan-daanin. Total, ikaw lang naman ang bibit niyan. So, mano-mano po tayo. So, meron naman tayong mixer. Kaya lang talagang ginusto ko itong gawin ganito. Bali, nandito yung labor of love. Kasi pag may love, masarap ang result. Diba? The result is very good. Yan. Dagdag na natin yung ating saging. Hindi ko alam kung anong klaseng saging. Hindi siya saba. Yung medyo maliliit siyang matamis na matamis. Bali, binigay lang po sa akin to ng aking pinsan. Sa dami ng kanyang tanim. Sobra-sobra na. Pinamibigay na sa kapitbahay. Binigyan niya rin ako. So, dagdag na natin tong 1/3 cup na evaporated milk. So, sa isang maliit na lata, 2 1/3 dyan. So, yung kalahati niyan, ginamit ko na kanina. Nasarapan sila, kaya inulit ko. Ito yung first time na gumawa ako nito ng banana ubi cake na maganda ang pagkakaalsa. So, kaya pangalawa ko na to. Kaninang umaga yung isa, naubos agad. So, ito na. Haluin natin ng maigi. Pag nakikita natin may mga bilog-bilog pa, natural lang po talaga yan kasi yan ay saging. Pero dapat haluin ng maigi talaga para maganda rin ang distribution niya sa kuyanera.
So, ayan. Sige lang ng halo. So, pag okay na, prepare na natin yung ating kalan. Pakuluan ng tubig kasi ang gagawin natin ay i-steam natin to. Hindi natin ilalagay sa oven. Steam lang natin. Kasi parehas lang naman ng resulta. Aalsa siya. Ayan. Okay na yan. Hindi ka pa nakontento ng paghahalo. Okay lang. Wala namang masama dyan. Sobrahan ng paghalo. Kasi wala naman tayong binit na egg white. Hinalo natin kaagad. So, dire-diretso lang. So, okay lang yan. Masobrahan man yung paghahalo. Walang problema. Tikman lang natin. Ayan. Okay na sa panlasa. Ayan. Talaga. Sige, taktak mo pa. Sayang yan. Diba? Ayan. Handa na natin yung ating llanera. Ayan. Lagyan natin ng mantikilya. Margarine. O kahit oil, pwede dyan. Pero ang ginamit ko ay margarine. Dagdag lasa pa rin yan. So, bade, hinati ko yan sa 3. Kasi 3 lang naman talaga yung llanera. Ayan. Tamang-tama lang na lapot. Hindi siya masabaw. Hindi naman siya dry. So, ganyan dapat. Para maganda ang pag-alsa niya. So, equally divided. Ayan. Talagang sinisimot ko pa yan. Diba? Sayang naman. Nakakapanghinayang naman mga ingrediente. May itlog. May flavor. Yan. Simot na simot yan. Tamo. Ganyan talaga tayo. Parating nang hihinayang. Kasi grasya yan. Ayan. Sunod natin yan ay tataktak natin yan. Para yung bubble sa loob wala. At saka alog-alog ng konti. Ayan. Then, tingnan natin yung ating pinapakulong tubig. Ayan. Kumukulo na siya dapat. Huwag niyong ilalagay na hindi pa kumukulo yung tubig. Kasi makakasira ng ating lulutuin. Baka hindi umalsa. So, sa mataas na apoy, lagayin muna natin. Then, after ilang minutes o kaya pag tinakpan na natin, pwede na natin hinaan ng konti. Yung tama lang. Medium fire lang po. Ayan. Bali, binalot ko ang takip para yung singaw hindi siya bumagsak dun sa cake. Surprise! May cheese na. Nakalimutan kong videohan yung magandang pagkakaalsa. Kaninang niluto ko walang cheese ngayon. Siyempre, para maiba naman kung anong magiging resulta nito, matitikman natin. Ayan. Luto na. Nilagdagan ko ng chia seeds. Alisin na natin at palamigin. Yan na po ang ating banana ubi cake. Kung masarap kanina,
mas masarap ngayon kasi may cheese at saka chia seeds. Ang chia seeds, nutritious din yan. So, available naman dyan. Nakita ko lang, inilagay ko na. Para naman yung sesame seeds. Kaya lang mas maliit pa sa sesame seeds. Salamat po. Kung nagustuhan nyo, try nyo.